Samantala, nakumpiska ng Zamboanga City Police ang ilang materyales na posibleng ginamit sa pagpapasabog noong Biyernes. Tumitibay tuloy ang anggulong ginawa nga ang pagsabog para mapatakas ang mga nakakulong na miyembro ng Abu Sayyaf Group. Kaya naman hiling ni Mayor Beng Climaco, ilipat na sila sa Camp Bagong Diwa sa Taguig. May live report si Haji Rieta. Exclusive. Haji. Yes, Rhea, pinakita sa atin kahapon itong ilang matataas na kalibre ng baril at ilang gamit na nakumpiska sa loob ng bahay noong tatlong suspect na naaresto at nasampahan ng reklamong murder at frustrated multiple murder. Ayon sa pulisya, Rhea, matibay daw itong mga nakalap na mga ebidensya laban sa tatlong suspect. Narito ang ulat. Isang M16 rifle, cellphone, mga baterya at pinutol na electric wires. Ilan lamang ito sa mga nakumpiska ng Zamboanga Police nang lusubin nila ang bahay ng tatlong suspect sa pagsabog ng isang sasakyan noong Biyernes. Nangyari ang paglusob ng otoridad sa bahay na ito sa isang barangay, Zamboanga City, matapos ang pagsabog. Ayon sa pulisya, ilang araw daw nilang minanmanan ang bahay na ito matapos makatanggap ng intel report na dito umano ang hideout ng ilang miyembro ng Abu Sayyaf Group na magtutuloy sana ng nabigong jailbreak sa City Jail noong January 19 para mapatakas ang mga presong bandido. Tinitingnan din natin na nangyari itong explosion incident dahil sa foiled jailbreak last January 19. Nabuko raw kasi ang planong pagpuga ng mga bandido ng makumpiska ang cellphone mula sa kanila na may mga palitan ng mensahe hinggil sa pagtakas nila. Pero di raw nila inasahan na ang kotseng ito na nasa loob ng compound ang gagamitin sa pagsabog. Pasado alas 12 ng tanghali noong Biyernes, nakunan pa ng litrato ng mga otoridad ang nasabing kotses na lumabas sa compound. Ilang oras daw nilang inantay na bumalik ito, pero napag-alaman na lang nilang pinasabog na pala ito. Nakumpirma ito ng mga polis nang makitang plate number ng kotse at ibang parte nito sa blast site. Posibleng 60mm mortar daw ang ginamit para pasabugin ang sasakyan base sa mga nakuhang fragments nito. Pero ang kinagulat umano ng mga otoridad, hindi raw pinasabog ang bomba gamit ang anumang electronic gadgets. Mano-mano raw ang paraan ng pagpasabog ito. Ito rin daw ang kauna-unahang naitala nila na may ginamit na sasakyan para sa pagsabog sa Zamboanga City. Kaya naman hindi raw nila isinasantabi ang posibilidad na may iba pang grupong sangkot dito. Sabi ni Zamboanga City Mayor Beng Climaco Salazar, hiniling na raw nila kay DOJ Secretary Leila de Lima na ilipat na sa Camp Bagong Diwa sa Taguig ang nasa 50 preso ng miyembro ng ASG. Kung sinasabi nating eager, kung pwedeng ngayon na paalisin na natin sapagkat these problems compounded by the ASG are not really the problems of the city of Zamboanga. And we have been made a dumping ground of the ASG and thus became a magnet for further security threat on the people. Rhea, yung pamaraan ng pagsabog at tayo mismong ginamit sa pagsabog ay tila bagong araw dito sa Zamboanga City. Kaya naman hindi nila inaalis yung anggulo na posibleng may iba pang grupo dito na may kinalaman sa pagpapasabog sa sasakyang ito. Although ang sa kanilang investigasyon, yung lead ng kanilang investigasyon ay patung sa grupong Abu Sayyaf Group. Rhea? Alright, maraming salamat, Haji Rieta.